Okay, nandito na ako. Hey, brother. Wala ako. You found? Ano yan? Nurse ka? Ang midwife. Midwife. Sabi ko ni ate, upo tayo sa what? Orange. Orange? Orange na pahaba na sofa. Oo nga pala. Kuya, ano pangalan mo? Ako pala si Angelo. Angelo? Saan ka? From Antique. Antique? Saan yun? Sa Iloilo. Iloilo? Ano ka rin? Bale, scholar man ako ng UP kaya napunta ako sa Leyte. UP? Nako, yan ang mga kapamilya. Nakilala na nga nila siya at Angelo ang mga kasama nila sa villa. Kitang-kita naman natin ang kanilang mga picture-perfect moments. At kung gusto nyo naman ng mga photos at videos ng exclusive teen housemates, just visit www.bigbrother.multiply.com. At eto pa ang isang exclusive dahil ang susunod nating teen housemate, mala fairy tale daw ang buhay. Kung sino siya, watch this. Mala Cinderella ang buhay noong bata pa ang susunod na housemate na si Kyra. Maagang nag-asawa ang mga magulang kaya lumaki siya sa pakikipisan nila sa mga di makasundong kamag-anak. Nagpursigi sa pag-aaral ngunit sa hirap ng buhay, minsan sila ay kapos kaya naman kung ano-anong racket sa pagtitinda sa eskwelahan ang kanyang inatupag. Pero hindi man masagana ang buhay niya ngayon, isang talento ang sumusustento sa pangangailangan nilang mag-anak, ang pagsasayaw. Ngayon siya ay miyembro ng isang dance troupe sa kanilang probinsya at ang kaunting kita ay pinagkukunan niya ng pera para makapag-aral. Patuloy lang ang pagsayaw ng buhay para sa giling girl ng Batangas, Kyra. Giling girl ng Batangas, mga kapamilya, let's welcome Kyra Custodio. Hi, Kyra! Hi! Welcome, please come down. Yes, I will escort you here. Hi, Kyra! Welcome sa bahay ni Kuya. Balita namin, mananayaw ka pala. Siyempre bilang mananayaw, marami kang sapatos na pangsayaw. Pero meron ka ng isang black school shoes na talagang may sentimental value sa'yo. Bakit? Kasi po, one time po, rumakit po ako sa isa pong TV. Tapos po... Sa isang TV? Sa isang TV show. Okay. Tapos yung TV show na po na yun, medyo malaki po yung kita ko. Kaya po nakabili po ako ng aking pong bagong sapatos. School shoes, kaya may sentimental value. Alam mo talagang pag pinaghirapan, talagang tinetreasure natin yon. Tignan natin kung sino ang itetreasure mo sa loob ng bahay ni Kuya. Bianca! Kyra, let's go in! Naka-ready or not, Kyra, papasok ka talaga. Alam mo, mabuti, ay dito tayo. Yes, papunta ang bahay ni Kuya, hindi pa palayo. Oo. Alam mo, si Kuya mahilig magpasayaw talaga ng mga housemates, kaya ihanda mo na yung self mo. Turuan mo yung mga kasama mong sumayaw, okay? Happy summer, Kyra! Go ahead! Ako, si Kyra, hinahanap ang way niya, pero sino pa kaya mga makakasama ng mga housemates sa villa? Ito na nga, Bianca. Kung si Kyra ay may problema noon sa mga kamag-anak, ang susunod naman natin mga teen housemates, lalo na itong isang partikular, ay inaasahan ng kanyang mag-anak. Alamin natin ang kanyang kwento. Panoorin niyo. Unang Paras, Pampanga ang ipinaglihi daw sa Santo Niñong housemate na si Yong. Lumaki siya sa maayos na pamumuhay, subalit naghirap ng mawala ng trabaho ang ama at malulong sa alak. Dahil dito, napilitang kumayod ng maaga para matulungan ang pamilya. Pinasok na niya ang pagkakwari, araw-gabing naka-duty, nag-aabang ng mga truck, nagpapala ng buhangin, tinitiis ang pagod at init na nararamdaman para matustusan ang mga pangangailangan. Sa pamamagitan ng quarrying at isang scholarship, nakapagtapos siya ng high school pero sa ngayon ay minabuting huminto muna sa pag-aaral upang matulungan ang kapatid na nasa kolehiyo. Kailanman hindi nawala ang magandang pagtingin niya sa buhay at ang matatamis na ngiti na handa niyang ibigay. Siya ang boy breadwinner ng Pampanga, Yong! Alright, ang boy breadwinner ng Pampanga, Yong Gomez! Hi! Ay! Wow, may Siya beso lang ang agad.
beso sa akin sa lahat ng mga teas. At sa'yo din. Ako ay talaga si breadwinner o kahanga-hanga ka, ha? Ilang taon ka na ba? 17 po. 17 ka naman pala eh. Nako, pero hindi dahil 17 years old siya pero siyang tumataguyod sa kanyang pamilya. Opo. Kahanga-hanga yun. Bakit? Dahil po sa kahirapan ng buhay, kaya po naganap po ng trabaho. Siyempre po, nawalan po ng trabaho ang tatay ko, kaya po naganap po ako ng trabaho. Mensahe mo sa pamilya mo, lalong-lalo na sa mami mo kasi balita namin, mama's boy ka daw. Sa mami ko po, Nay, kahit po mahirap ang buhay, mahal na mahal ko po kayo. Hindi ko po kayo iiwan. Magpakailanman po, mahal na mahal ko po kayo. Napakagandang mensahe yun magmula sa anak mo, no? Yung sabihin sa'yo yung gano'n. Sige na nga, Yes. na-touch kami. Oo. Well, Pasok ka pansamantalang iiwan mo muna si nanay dahil papasok ka sa loob ng bahay. Diyan ka na lang. Ayaw mo na sumama sa akin. Ayan, halika na. Okay, I'm sure makakahanap ka ng iyong ikalawang pamilya sa loob ng bahay ni Kuya. Okay? Enjoy. Good luck. Alright, napakabait na bata. Ang dami na nga nating nakilala mga teen housemates pero totoo bang merong isa sa kanila na maaaring hindi makasama sa masayang barkada? Tony? Nako, totoo yan, Mariel. Bago pa man po makapasok ng bahay at hiraging housemate, ang sino man, dumadaan po sila sa iba't ibang klase ng mga test. Kabilang po dito ang medical test para malaman kung malusog ang kanilang pangangatawan para harapin ang iba't ibang hamon ni Kuya. Pero dahil nga po sa resulta ng medical exam ng isang aspiring teen housemate, nabinbin po ang kanyang pagpasok sa bahay ni Kuya. Para sa mga detalye, panoorin yung lahat. Nagmula sa Central Visayas ang susunod na teen housemate. Veterana ng mga pageants. Nagsisikap siya para makapagtapos ng nursing. Nung Teen Edition Plus pa lang ay sumubok na siyang maging housemate pero umabot lang siya hanggang final casting. Ngayon ay tinanggap siya bilang housemate ni Kuya. Ngunit matapos mailalim sa iba't ibang medical exam, maaaring maapektuhan ang kanyang pagpasok sa bahay dahil sa posibleng maging estado ng kanyang kalusugan. Bukas ng gabi ay magdedesisyon si Kuya kung tuluyan na nga ba siyang magiging official housemate base sa resulta ng kanyang check-up. Sakaling hindi pa hintulutan ng doktor, papalit sa kanya ang isa pang Bisaya na isang makisig na lalaking sumasali din sa mga pageants. Siya ay out-of-school youth na dumidiskarte sa buhay para makaahon sa hirap. Sino nga kaya sa dalawang ito ang papasok sa bahay ni Kuya? Ang dependent darling o ang courageous lakan? Bukas, yan ang ating aabangan.